Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Ipin na po natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Good news! Malaki ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo. Balitang Bayan. Transport Group dismayado naman sa napurnadang fuel subsidy. Balitang Bayan. Mga NCAP camera target dagdagan ng MMDA, Metro Manila Road Summit nag-convene na. Balitang Bayan. Investigasyon sa Prime Water tinapos na ng luwa, rekomendasyon isusumite na kay Pangulong Marcos. Balitang Bayan. Dito naman sa ibayong dagat, flights sa ilang paliparan sa Japan kanselado. Balitang Bayan. Sa sports, Pinay tennis sensation Alex Ayala handa na sa matinding bakbakan sa Eastbourne Semi. Balitang Bayan. At sa showbiz, Ice Sigera nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanyang ina. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Kapag mainit na tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo, ngayong buong araw na ito ng TGIF. Thank God it's Friday, Quiapo Day, huling biyernes po sa buwan ng Hunyo. Ngayon po ay 27 taon 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng himpilang may todong lakas. DWIC 882 at Aliw Channel 23, nyo po makakasama hanggang alas 1 po tayo ng hapon. Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras na 4 sandali makalipas po ang alas 12 ng mainit na tanghali. Bago tayo magtungo sa mga tumatambay na balita, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Ngayong araw, southwest monsoon o hanging habagat. Aktibo pa rin ngayon at nagpaparamdam sa may western section ng central at southern Luzon, pati na rin sa Visayas at Mindanao. Maaari po ito magdala ng mga pag-ulan ha. Pero bukod dyan, may low pressure area na binabantayan ngayon na nasa layong 1,710 kilometers sa east of southeastern Luzon. Nasa labas ito ngayon ng Philippine Area of Responsibility at hindi naman ito inaasahan na mabubuo bilang isang
bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Samantala, week 1, June 25 to July 1, may TCLV1 na maaaring sumulpot sa eastern boundaries ng TICAD at ng PAR. Pero mababa o may moderate to low chance ito na maging isang tropical cyclone hanggang pagdating ng week 2 yan, July 2 to July 8. At inaasahan naman na tutungo ito patungo sa north of Luzon. Samantala, dito naman tayo sa may Baguio City, asahan po mga kulog at kidlat for 3 days straight from Saturday, June 28 hanggang Monday, June 30 with 17 to 23 degrees Celsius. Legazpi City, asahan po ang mga pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat pero may chance rin naman na umaraw bukas Sabado. Pero ang inyo pong Linggo at Lunes, puro po pagkulog at pagkidlat ayon sa forecast. 25 to 33 degrees Celsius naman dito. Sa Naga City naman po, kulog at kidlat din on Saturday and Monday pero ang inyo pong Linggo, maaaring ulanin na may kasamang kulog at kidlat at may chance pa rin naman na sisikat ang araw. 25 to 32 degrees Celsius ang inaasahang temperatura dyan sa Naga City. Samantala, sumikat po ang araw kaninang 5:30 a.m. at asahan ng paglubog mamayang 6:29 p.m. At yan po muna aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Sa detalye nga po ng mga may init na balita ngayong araw po na ito ng Biyernes. Good news muna tayo ang bubungad po sa ating mga motorista dahil asahang makahihinga na ng maluwag ang mga motorista maging ang mga operator at driver ng mga PUV. Sa mga susunod na araw o linggo, matapos ang malakihan at utay-utay na price increase ng mga kumpanya ng langis, sa gitna ito ng paghupa ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Deputy Director Rodela Romero, posibleng umabot sa piso hanggang piso at 40 sentimos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Piso at 60 hanggang 2 pesos at 10 sentimos sa diesel, habang 2 pesos hanggang 2 at 20 sentimos sa kerosene o gas. Big time rollback po ito Batay ito sa 4-day trading sa Mean of Platts, Singapore o MAPS na nagsisilbing barometro ng mga local oil players. Balitang Bayan. Aprobado na ni Finance Secretary Ralph Recto ang pamamahagi bilang donasyon ng mahigit 1,000 litro ng smuggled na gasolina sa Philippine Coast Guard. Ayon sa DOF, nakumpiska ng Bureau of Customs ang nasa 1,200 litro ng gasolina dahil sa paglabag sa mga regulasyon kaugnay ng fuel markings. Ang fuel markings ay ang proseso ng paglalagay ng kemikal na tumutukoy sa mga oil products o binayaran na buwis sa oil products. Ang donasyong ito anya ay hindi lamang pagpapakita ng suporta sa pagpapalakas ng pagbabantay o pagpapatrolya ng PCG, kundi malinaw ding babala sa lahat ng negosyo na anumang iligal na gawain ay may kaakibat na parusa. Balitang Bayan. Speaking of oil, dismayado naman si Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODA President Melencio Boy Vargas sa pambibitin ng pamahalaan sa fuel subsidy matapos humupa nga ang tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Vargas, ang pagkambyo ng gobyerno ang naging dahilan kaya't kanilang itutuloy ang panawagan sa Department of Transportation na aprubahan na ang kanilang matagal nang hinihirit na dagdag pasay sa jeep. Ilang taon na anyang inaalikabok ang hiling na pisong provisional fare increase sa LTFRB at nakailang beses na ring tumaas
ang presyo ng krudo, partikular ang diesel, kaya't panahon na upang ikonsidera ito ng gobyerno. Masyado na niyang nahihirapan ang mga operator at drivers sa patuloy na pagtaas ng gastos sa sektor ng transportasyon, kaya't hindi na nila kakayanin kung magkakaroon pa ng bagong bugso o panibagong bugso ng oil price increase. Siyempre po, nalulungkot kami. Dahil unang-una, inaasahan na rin po ng mga glider yan sa pronouncement po ng DOTR, ng LTFRB na may fuel pong subsidy na makukuha. Pero bigla pong natigil. Pero siguro po, kami pong mga leader, wala naman po kami magagawa dahil unang-una, yung ating kagalang-galang na Pangulo at ang Sekretary na po ang nagsabi. Kaya siguro po sa panig po namin, mag-aantay na lang po kami. Ang problema dyan, Mang Boy, kung next week ay may oil price rollback at malakihan, ano pa magiging batayan nung inyong hirit, di ba? Marahil yun ang idahilan ng DOT. Pero ano po natin, abangan po natin kung ano ang magiging pagpapasya ng ating pong kalihim po ng DOTR Secretary Vince Dizon na kanya naman pong isasangguni sa economic managers. Yan po ang tinig ni Altodap President Melencio Boy Vargas sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Ugnay pa rin nga ho niyan, hihingi muna o sasangguni muna ang Department of Transportation sa economic managers hinggil sa panawagang pisong provisional fare increase sa jeep. Sa gitna nga ito ng pagtaas ng presyo ng krudo na dulot ng pagsiklap ng gaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Aminado si Transportation Secretary Vivencio Vince Dizon na kailangang ikonsidera ang magiging epekto ng hirit na dagdag pasahe. Kailangan anya nilang pag-aralan at balansing maigi ang posibleng epekto nito sa mga consumer. Number 1 po yan, maging sa inflation, kaya't mas mabuting konsultahin muna nila ang economic team. Samantala, sa panawagan namang suspendihin ang excise at value-added taxes sa krudo, ipinaubayan na rin ang kalihim sa economic team ang naturang usapin. Balitang Bayan! Sa iba pang paksa ng mga balita, mahigit 1,200 kamera pa ang target ikabit ng MMDA bago matapos ang taon upang mapalakas ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, sinisimulan na nilang ikabit ang mga karagdagang kamera partikular na sa EDSA. Aminado si Artes na ang installation ng fiber optics na nagpapabagal sa proseso at hindi na rin nila ginagamit ang wireless broadband dahil bumabagal ang feed. Sa kasalukuyan, mahigit 300 CCTV camera na ang ginagamit ang ahensya para sa pagpapatupad ng NCAP. Ito'y sa kabila nga po ng kahit pa ninakaw yung ilang pong kable na ginagamit po sa NCAP diyan po sa bahagi po ng EDSA sa bahagi po ng Makati City. Balitang Bayan! Speaking of biyahe at mga kalsada, kailangan na ng agarang pagsasaayos sa pag-uugali, ito dapat lang, ng mga road user, road infrastructure at magpatupad ang mas maigpit na traffic regulations at policies. Ito naman ang binigyang diin ng Metropolitan Manila Development Authority matapos i-convene ang Metro Manila Road Safety Summit 2025. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, ang isinusulong na kaligtasan para sa lahat ng road users ay bahagi rin ng 8-point socio-economic agenda ni Pangulong Bongbong Marcos. Batay sa datos ng MMDA, karamihan anya ng road crash incident sa Metro Manila noong isang taon ay naganap sa EDSA, 30.38% po yan. At C5, 29.70%. Halos hindi po nagkakalayo. Sinundan naman ng Commonwealth Avenue, Quezon Avenue, Ross Boulevard, Marcos Highway at Arten Road sa Maynila. At may pinakamataas na fatality cases na 62 ay pawang mga truck na bumabangga sa mga motorsiklo. Grabe ho yung mga aksidente po na yan. Kagaya po na nangyaring aksidente rito nung isang araw sa may Shaw Boulevard. Patay po
yung rider, yung siklista at nakunan po yun ng CCTV. So talagang kailangan na pong tutukan. Aabot naman sa 55 ang namamatay sa car-to-motorcycle crashes habang 36 deaths ang naitala sa motorcycle-to-pedestrian crashes at 33 deaths sa motorcycle-to-motorcycle at car-to-pedestrian crashes. Balitang Bayan. Samantala, isusumite na ng Local Water Utilities Administration o LUA kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resulta ng investigasyon nito sa palpak umanong serbisyo ng Prime Water Infrastructure Corporation. Ayon kay LUA Administrator Jose Moises Salonga, bineripika ang findings ng mga apektadong residente at ibinatay sa actual joint venture agreement contracts at unsolicited proposals ng Prime Water. Lumabas din anya sa investigasyon na nagkaroon ng mga paglabag at kapabayaan sa panig ng Prime Water, partikular sa joint ventures nito sa mga water district. Ibinunyag din ni Salonga na nasa 20 hanggang 30 water districts ang nagpahiwatig ng kanilang pagkalas sa kontrata mula sa 73 nakipag-partner sa Prime Water. Ang Prime Water ay bahagi ng Prime Asset Ventures Incorporated ng Pamilya Villar. Balitang Bayan. Oras po na 17 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagkakataon ito, tanggap na po tayo ng ilang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. AI-generated video na nagpapakita kay Pangulong Marcos na nag-i-endorso ng online investment platform. Iniimbestigahan na ng PNP. Ang detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang kumakalat na AI-generated video na nagpapakita raw kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nag-endorso ng isang online investment platform. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PNP-ACG Director Police Brigadier General Bernard Yang na agad silang kumilos nang matanggap ang nasabing video. Anya ang una nilang ginawa ay nakipag-ugnayan agad sa social media platform kung saan ito unang kumalat at humingi ng data habang inihirit din nila na i-take down ito. Nagpaalala naman ng opisyal sa publiko na maging mapanuri at huwag basta-basta maniniwala sa mga text message, email at advertisement na nanghikayat sa mga online investment. Patuloy anya ang mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa mga mapanlinlang na digital content upang maprotektahan ang mga mamamayan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Babaeng showbiz personality na isinangkot sa mga nawawalang sabongero hindi pa rin pinapangalanan ng DOJ. May clue na ba, Patrol 24, Jun Samson? Meron na kuyang pero patuloy sa pagtanggi si Justice Secretary Christine Remulla na pangalanan ng isang sikat na babaeng showbiz media personality na ginawit sa kaso ng pagkawala ng mga sabongeros. Sinabi ni Remulla na bukod sa tiga-showbiz ay aabot umano sa 30 pulis at ilang mga sibilyan ang binanggit ni alias Totoy na may kinalaman umano sa pagkawala ng 34 na mga sabongeros na dapat niyang makasuhan. Sinabi naman ng kalihim na batay sa evaluation ay may kredibilidad at suportado pa ng mga dokumento at video ang mga sinabi ni alias Totoy. Dagdag pa ni Remulla na lubhang makapangyarihan at mayaman anya ang sindikato, katunayan ay minsan anyang itinagmalaki na may impluwensya siya hanggang sa Korte Suprema. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Ipapabalita, AirAsia may paalala sa mga pasahero sa pagdadala ng power bank.
naman natin ang kaborang report mula kay Patrol 45, Raul Espera. Muling nagpaalala ang Air Asia sa lahat ng mga manlalakbay na ingatan ang kanilang mga power bank sa pagdadala tuwing daraan sa ating mga paliparan o sasakay sa mga eroplano. Ito ay matapos ang insidente sa Roas Airport kung saan sumabog ang power bank at sang-ayon kay Steve Dailisan ng Air Asia, importante na kaligtasan ang pangunahing maging misyon ng bawat airline at bawat isa upang matyak ang kaligtasan ng mga manlalakbay, hindi lamang sa mga paliparan, maging sa loob ng eroplano. Delikado ang pagsabog ng power bank, lalong-lalo na sa loob ng eroplano. At para sa kaligtasan ng bawat isa ay dapat tumalima ang mga pasahero sa mga pulisiya ng airline kaugnay sa power bank. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, Sempilo May Todo Locas, DWIC. Balitang Bayan. Ang testigo naman sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte, posibleng madagdagan. May mga kilala bang personalidad dyan, Patrol 24, Jun Samson? Kuyang, kinumpirma na ng Department of Justice na 3 o posibleng madagdagan pa ang testigo sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dinidinig ngayon sa International Criminal Court ang isinilalim na sa Witness Protection Program. Ipinaliwanag naman ni Justice Secretary Crispin Remulla na mismong ang ICC ang humiling sa pamahalang Pilipinas na mabigyan ng proteksyon ng mga ito. Batayan niya sa napagkasunduan ay sagot ng pamahalaan ng mga gastusin nila dito sa Pilipinas, pero kapag nasa kustodiya na sila ng ICC sa The Hague sa the Netherlands ay sagot na ng ICC ang kanilang mga pangangailangan doon. Nilinaw naman ni Remulla na ang kooperasyon ng DOJ sa ICC ay hindi maituturing na taliwas sa naunang posisyon ng Philippine government na hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Patrol 24, June Samson. Para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Babalitan tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Napaulat umanong pagpapalit sa liderato ng PCSO o ng PCO. Itinanggi ng Malacanang. Ang pag-uulat naman mula kay Patrol 13, Gilbert Perdez. Tumanggi ang Malacanang na kumpirmahin ang ilang lumabas na impormasyon sa social media kaugnay ng di umano'y bagong liderato sa Presidential Communications Office o PCO. Batay sa ilang lumabas na report, papalitan daw sa kanyang pwesto si PCO Secretary J. Ruiz. Subalit sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala pa naman silang impormasyong natatanggap hinggil dito. Wala pa rin niyang panibagong anunsyong ipinaabot ang palasyo kung sino-sino pa ang dagdag ng mga opisyal ng gobyerno na tinanggap na ang courtesy resignation at kung sino-sino ang mananatili sa posisyon. Patrol 13, Gilbert Perdez para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. PCO yun ha. Oo, PCO. Baka akala nyo PCSO. Pero ito po, PCSO sigurado. GM Mel Robles. Ito na segue mo ha. Hanip ka rin ano. GM Mel Robles, pinuri ang mga mamamahayag. Inanunsyo ang pagpapatuloy ng partnership sa PPI. Inanunsyo. Alamin naman po natin ang kabuuan ng detalye mula kay Angelo Baño. Pinuri ni Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Melquiades Robles ang mga mamamahayag sa kanilang patuloy na paglilingkod bilang boses ng mamamayan, lalo na sa gitna ng mga hamon na dulot ng digitalization. Sa kanyang talumpati sa 2025 Annual Membership Meeting and National Press Forum ng Philippine Press Institute na ginanap sa Richmond Hotel, Quezon City, binigyang din ni GM Robles ang mahalagang papel ng tradisyonal na media sa pagpapalaganap ng tama, makabuluhan at totoong impormasyon. Ayon kay GM Robles,
Pilipinas. Nananatiling sandigan ng katotohanan ang mga mamamahayag sa panahon ng mabilis na pagbabago sa teknolohiya at daloy ng impormasyon. Hinikayat niya ang media na patuloy na maging matatag sa kanilang propesyon at manatiling tapat sa layunin ng patas at makatarungang pamamahayag. Nagpasalamat din si GM Robles sa mga opisyal at miyembro ng PPI sa patuloy na suporta sa PCSO. Inanunsyo niya ang muling pag-renew ng partnership ng ahensya sa PPI na layong isulong ang mga programang nagtataguyod sa malayang pamamahayag at makabuluhang impormasyon para sa publiko. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Kahit hindi po kayo nakakatama sa mga lotto games po ng PCSO, by good news ho yan. Kayo naman po ay nakakatulong dahil alam nyo po ba na ang bawat taya po ninyo, ang katumbas po ng bawat taya ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office ay kawang gawa. Opo, tama po ang inyong napakinggan. Sa bawat ticket po ninyo, sigurado tiyak, meron po tayong mga matutulungan at natutulungang mga kapwa po nating Pinoy sa kanila pong pangangailangang medikal, lalo po yung may mga malubhang karamdaman na pumipila po dyan sa mga government hospital. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Po naganap ng alas 12:30 na po ng tanghali sa pagpapatuloy pa rin po ng ikalawang sigwada ng Balitang Bayan ngayong araw po nito ng TGI. Thank God, it's Friday. Ngayon pong tama, sweldo day na para sa iba. Diba? At huling biyernes na po sa buwan ng Hunyo. Pag-usapan po natin, ito pong epekto ng pagtaas, yung malaki ang pagtaas po ng presyo ng mga produkto petrolyo sa atin pong sa presyo po ng mga bilihin, lalo po sa mga supermarket. Para po magbigay po ng karagdagan pang mga kuro-kuro, mga rekomendasyon o kaya mga mungkahi, nasa kabilang linya po natin via Zoom ang Executive Director po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, si Ginoong Steven Kua. Magandang tanghali po, Sir Steven Kua. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Magandang hapon sa iyo, Drew. Medyo choppy pa tingin kanina. Pero medyo gumana na ngayon. Ayan, okay na po. Okay na po ba? Okay na, okay. Alright. Pero ako, nag-stop ng konti yung audio, yung video, medyo nag-stop, no? Okay. Okay, so ayan, kahit paano malinaw na. Sir Steve, ano ho ba ang, saan ho ba ang talagang hindi ho ba mapipigilan itong pagtaas po ng presyo po ng mga bilihin, lalo po sa mga supermarket? Ngayon pong nagpatupad po ng utay-utay na big time price increase ito pong mga kumpanya ng langis. Wala na ba talagang atrasan yan? Drew, mapipigilan dahil wala namang itataas eh. Kasi ang mapipigilan din ang gusto dahil yun na. Number one, next week there is a planned pagbalik presyo no ng 160 per diesel, no. Although yes, if you look at the whole year round, no, medyo mas malaki pa rin ang netong increase, no. For gasoline, it's 10.25. 10.40 since start of the year ng tinaas, no? Total akyat baba 10.40 yung tinaas. For diesel it's 11.25, no? Malaki pa rin, no? And then kerosene 4 pesos something. So mas positive, mas malaki pa rin tinaas kaysa binaba ng presyo sa start of the year, okay? Okay. Pero that said, kung tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa giyera, dahil sa conflict sa between Israel and Iran, no? Yun, maaaring gumalaw ang presyo ng bilihin sa supermarkets. Okay? Right now, I guess, sa palengke may galaw dahil everyday hinahatid ang mga pambenta sa sa palengke, di ba? So, immediately tatamaan sila. Truckers Association, tatamaan sila, di ba? Pero yung items in the supermarket, di naman araw-araw dinedeliver yan. Okay? Saka na next week may balak ng ibaba yung because of the ongoing ceasefire. No, hopefully sana tuloy-tuloy yan at sana maging successful. Eh medyo binawi naman ng konti, no? Kahit 520 tinaas ng diesel this week, total of 520, bababa naman by 160. Konti lang. Pero bahagya lang. Sana tuloy-tuloy. Kasi kung binawi naman lahat ng 520, palagay ko, aakyat na naman the following week, magreklamo lahat ng tao, di ba? So, yes, ang hirap din ang posisyon ng mga
nasa ERC, no? Mahirap din ang posisyon nila. Oo. Pero sana naman magtuloy-tuloy na, no, yung rollback, yung big time rollback. Pero kung sakali na yun na nga, yung binabanggit mo, Sir Steve, worst comes to worst, worst case scenario, magtuloy-tuloy naman yung presyo, tumaas yung presyo ng langis. Ano bang mga partikular na produkto yung posibleng maapektuhan? Yung noodles ba, yung delata? Ano, pati ba tinapay, damay din, Sir Steve? Yun, swak, tinapay, no? Kasi madalas mag-deliver, no? Hindi man pwedeng once a week or once every 2 weeks ang tinapay, no? Delivery sa supermarkets. Minsan nga 3 times or 4 times, depende sa volume ng benta ng supermarket, no? Tinapay, bottled water, no? These are items we don't stock up too much of, di ba? Kasi yun na nga, pwede namang i-deliver often. So, kapag madalas ang delivery nun, tatamaan yung distributor, hindi manufacturer, yung distributor. Dahil sa taas ng delivery at paggamit, paggasto sa crudo, no? Pero yung manufacturers, no, sa production side, I guess yun na nga, those that ang planta depende sa produktong kanilang pinoproduce, no? How much fuel, bunker fuel is needed, no? Sa mga makina nila, then they'll have to decide whether they will have to adjust prices or not. Maingat-ingat adjust ang prices ang manufacturers. They don't want to lose market share. Once they lose market share, mapunta sa kalaban ang kanilang market share, ang hirap bawiin, katakot-takot na promotion. Totoo. At kailangang malaking trabaho gagawin ng marketing just to get back the market share. Pero kahit magkaroon ng price increase, di ba, Sir Steve, meron pa namang pagpipilian yung ating mga consumer. Let's say, halimbawa, sa inyo, hindi naman lahat ng supplier nyo magtataas, di ba? Correct. Hindi lang yun, Drew. Hindi lang may mapagpipilian, may papasok na bagong player kapag taas ang presyo ng mga bilihin ng certain, product category, no? May papasok galing Malaysia, may papasok galing Indonesia or China, no? Maghanap sila, pagkakataon to, may maghanap ng mas mura. Ito na yung pagkakataon para pumasok sa merkadong Pilipinas. So, itong trend na ito sa hanay ninyo, meron na bang kahit paano ay naapektuhan? Meron na bang nagpatupad ng sabihin natin karampot lang na price, sabihin natin price distortion or price adjustment? Sa hanay po ninyo, meron na ba? Right now, wala pang supply disruption. Masyadong last week lang yung gera, tsaka no? So may oil supply pang Pilipinas, may stocks pa sa mga distributors and manufacturers at mga bodega ng supermarkets, no? So business people don't react that quickly on things like this kasi ang hirap to counter-react, no? Tinaas mo na, bababa mo pa. Ginalaw mo na, gagalawin mo ulit. Ilang mga produkto mo? 13,000, 15,000 items. So, ingat na ingat kami not to do work over and over again. And also confuse the market. When you do that, you confuse the market. And syempre, bago kayo magpatupad ng ganun, of course, kailangan mo na isang guni sa Department of Trade and Industry. Meron na bang pag-uusap between sa inyo pong hanay and DTI? Okay, 2 things, Drew. Number 1, hindi kailangan isang guni sa DTI, okay? Free enterprise tayo, hindi tayo communist state. Pag communist state, kailangan. Free enterprise tayo, hindi kailangan isang guni. Unless minomonitor ng DTI yung produkto mo. Which is a few items lang sa SRP list nila, number 1. Number 2, dinapitan ng DTI ang manufacturers ng sardines, canned sardines. No? At kinausap na. May balak nga naman talagang itaas ang presyo ng canned sardines. Pero bago pa nila inanunsyo, bago pa nila binabalak pa lang, kaagad kinausap na ng DTI Secretary ang manufacturers ng canned sardines. Sinabing, wag mo. At nag-agree sila not to touch prices of their products. No? Pero di ba matagal na nilang nire-request yan, Sir Steven? Correct. Totoo yun. Kaya lang, ang DTI, they're much aware that sardines in the staple ng manggagawang Pilipino, no? Na the wage earners, no? Talagang sardines is part of their daily, food on the table. So they're very conscious. DTI is very conscious that manufacturers of canned sardines should not, be very volatile in terms of prices. At, basta akyat
Cautious sila. magtaksa ng presyo. Oo. Sa noodles ba, wala? Walang paggalaw? Right now, wala pa. Well, actually, wala pang manufacturer na nag-abiso. Kasi nga, I told you, businesses will not be that quick to react. No? That's why it's very important. Consumers should not react immediately by panic buying, by hoarding, kasi that will affect prices. No? That will affect prices. So, with demand tips over supply, no, mas malaki ang demand kaysa supply. Natural, kung kulangan ng supply sa mga bodega at shelves ng supermarkets, maaring magtaas ang presyo dahil when we replenish quickly, and manufacturers have to work overtime, no? Magbayad sa tao para sa overtime nila para madoble. Double time ang kanilang production, tataas ang presyo ng bilihin. Naku, oo. Madagdag ko lang, Sir Steve, ang sinasabi ho, may babala ang, actually banta po ang mga Truckers Association na posible rin po sila magpatupad po ng dagdag singil kung tuloy-tuloy nga yung price increase sa langis. Of course, lahat naman ay gumagamit ng nagde-deliver sa inyo, di ba, mga supermarket. So possible kung sila naman ay magtaas, apektado rin kayo. Sisingilin nila yung supplier. Supplier. Yung distributor, hindi kami. Hindi kayo. Kung magtaas, ano yun domino effect yan Kung magtaas si distributor, natural, kailangan gumalaw din kami ng kaunti. So, Pamasakay ng tao, di ba? Mga jeepney drivers associations are also asking for increase. Understandable, di ba? Pero yun na nga, lahat naman may reasonable rate of adjustment, no? Para hindi naman domino effect lahat ng bagay, di ba? So, pag talagang ang langis ang gumalaw, wala tayong magagawa. Lahat tayo apektado. Wala tayong langis, Drew. Kung may langis tayo, wala problema. Oo, ang sinasabi natin, over-reliance tayo on imported goods. Totoo yun. Wala tayong masyadong matibay, no? Manufacturing sector, no? Na industriya, no? Industries, no? Kaya lang, ang langis, wala tayong choice. Diba? Unless alternative energy. That is why, pinag-isipan nga ng DOTR na kung pwedeng gawing electric ang mga ibang buses at ibang mga rides para medyo magbalanse naman ang pangailangan for gasolina at ang pagtaas ng presyo ng transportation kapag gumalaw ang presyo ng gasolina worldwide. All right. Dahil ngayon sa kalagitnaan na tayo ng taon at of course kapag ganitong panahon expect na natin by pagpasok ng bare months may inaasahan na tayong mga paggalaw sa presyo dahil of course tataas na naman usually tumataas ang demand, di ho ba? Hindi tama yun. For supermarkets, that's not the case, no? Sa palengke. Kasi limited lang ang pwedeng ikarga ng isang vendor. Sakat na karne, prutas, gulay, no? Kaya yun, medyo tataas ang presyo doon. Pero sa supermarkets, minsan tumataas, minsan hindi. So hindi palaging hindi palagi tumataas. Kasi kapag ganyan, yung mga unscrupulous or those retailers take advantage lang ang gumagawa nun, di ba? If you buy from reliable suppliers, reliable retailers, suking supermarket, hindi naman presyo din. Alright. Sa makatwid, Sir Steven, hindi ho ba dapat munang mangamba? Wala pang dapat ikapangamba ang atin pong mga consumer sa ngayon? Hindi dapat at huwag mangamba. Okay? Kasi hindi pa natin alam kung nangyayari. Parang kumbaga, nagbitaw pa sa balak kong mag-resign. Hindi pa naman nag-resign, di ba? So, huwag muna agad-agad, no? Kasi we were hasty. Oo, isang isipin mo, isang citizenry lahat, hasty. O ano mangyayari sa ekonomiya natin? Magkakagulo. Chill lang muna. Chill lang muna. O, yan. So, pwede pang mag-grocery. Wala pang pagkalaw. Marami naman choice in 2-3 weeks, Drew, mag-usap ulit tayo. Tapos tignan natin kung anong... Pero wag naman sanang tumaas pa na. Okay, by the time po, lahat tayo umaasa. Wag nang... Hindi tayo nag-usap, ibig sabihin, ayos na. Yan. Hopefully. Sige, Sir Steven, marami pong salamat sa inyo pong oras. Magandang hapon po. Ingat po kayo. Okay, same to you. Have a good day. Good luck po. You're welcome din po. Yan, si Sir Steven Coa. So, wala ho naman tayong dapat munang ikabahala sa presyo po
ng mga bilihin. So makakabili-bili pa si Kuyang Wener ng kanya pong mura, subalit malinamnam at masarap po na monay na may palamang itlog. Yan, ang paborito ko niya. O siya, sige, tuloy po natin ang balitaan. Balitang Bayan. Aprobado na ng Development Budget Coordination Committee ang panukalang 6.7 trillion pesos na national budget o panukalang national budget para sa susunod na taon. Mas mataas ito ng 7.4% kumpara sa kasalukuyang budget na 6.3 trillion pesos ngayong taon. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, unahing tutukan ng bagong pondo ang kalidad ng edukasyon, serbisyong pangkalusugan at pagsasanay ng mga manggagawa. Kabilang din sa prioridad ang Build Better More Infrastructure Program, digital transformation, climate resilience at mas malawak na serbisyo ng mga LGU. Target namang isumite sa Kongreso ang panukalang budget sa Agosto ngayong taon. Balitang Bayan. Magbabalik po muli ang Balitang Bayan makalipas lamang ng mga paalala oras. 5 minuto bago sumapit ang ganap na alauna. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita bago tayo magtungo sa ilang pang mga reports. Kinondena ng Kamara ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na political persecution ang kanyang impeachment trial upang tanggalin siya bilang presidential contender sa 2028. Ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, ang pahayag ng Vice Presidente ay pagliis lamang sa tunay na isyu ng pananagutan, lalo na sa mga kinakaharap niyang kaso tulad ng maling paggamit ng confidential funds, pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos at pagkakasangkot sa state-sanctioned killings. Hindi anya ito lisensya para gumawa ng krimen o lumabag sa saligang batas, lalo't ang popularidad ay hindi immunity. Iginiit ni Adjong na malisyoso rin ang paratang na walang ebidensya at walang sumisira sa dignidad ng Office of the Vice President dahil insulto ito sa bawat miyembro ng mababang kapulungan. Balitang Bayan. Hindi umano may kakaila ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagiging pro-China kahit pa itinatanggi niya ito dahil taliwas ito sa kanyang mga ginagawa. Ito naman ang tugon ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ng La Union at Assistant Majority Leader J. Kong Hu ng Zambales na mga kinatawang direktang apektado ng panggigipit ng China sa West Philippine Sea sa pahayag ni Duterte na hindi siya panig sa anumang dayuhang bansa. Ayon kay Ortega, sang-ayon din sila kay PCO Undersecretary Claire Castro na pro-Philippines si Pangulong Bongbong Marcos habang pro-China ang mga Duterte. Tinukoy ng kongresista mula La Union ang paulit-ulit na pagtanggi ng Vice Presidente na kilalanin ang legal na tagumpay ng Pilipinas sa WPS at ang kanyang pananahimik sa mga paglabag ng China bilang matibay na pruweba ng kanyang kinikilingan. Nagbabala naman si Kong Hu na ang patuloy na pag-iwas ni Duterte sa malinaw na paninindigan ay nagpapalakas ng loob ng mga dayuhang umaangkin sa teritoryo at nanglilito sa mga mamamayan. Ang malabo at pabago-bago anyang mga pahayag ng pangalawang Pangulo ay nagpapahina sa paninindigan ng Pilipinas sa global stage. Balitang Bayan. Hanggap naman tayo ng isa pang report. Paglulunsad ng Valor Clinic, pinangunahan ni Pangulong Marcos. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng Veterans Access to Lifetime Optimized Healthcare Clinic o yung Valor Clinic na layong magbigay ng serbisyong medikal sa mga veteranong sundalo. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na maaring makabenepisyo ang mga veterano ng immunization services, early diagnosis, health screening, x-ray at MRI. Kasama na rito yung
yung CT scan. Ayon sa opisyal, pilot lamang ang nilunsad na Valor Clinic sa Lipa, Batangas at magtatayo pa raw ng ilang ospital o partikular daw sa Fort Bonifacio General Hospital sa Taguig, North Luzon Command sa Tarlac at Southern Luzon Command naman sa Lucena City. Ayon sa opisyal na kasama din sa makakabenepisyo sa programa ang mga sundalong nasa aktibong serbisyo habang pinaplano ding ihatid ang primary care services sa mga miyembro ng Civil Defense. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa impilang may totolas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Reports. Ako naman tayo sa probinsya. Food Terminal Hub itatayo sa Clark Free Port Zone. Ang pag-ulat mula Central Luzon, Johnny Gole. Yes, plano nitong pamunuan ng Clark Development Corporation at Clark International Airport at Department of Agriculture na magtayo ng isang food terminal hub dito sa nasabing lugar. Ito ay batay sa pag-uusap sa Panginoon na nilagyan nito nga sina Joseph Alcazar o Alcazar, Pangulo at Executive Officer ng tiyak itong Clark International Airport at Department of Agriculture sa kanilang pagtutulong sa Baguio City sa Makailan. Ayon dito kay Alcazar, sa lalong madaling panahon ng tayo pasimula na itong kuliswana ng nasabing proyekto para dito sa 12 hektarya na lupain na saklaw ng siyak. Dito itatayo ang mga storage at logistic facilities para meron pag-imbakan ang mga local farmers ng kanilang mga agri-food sa partikular na magmumula sa Northern Luzon at Central Luzon, Cagayan Valley Region at Cordillera Administrative Region. Sa kabuuan ay dito sa opisyal na sa 50 hectares ang nilang lupain. Ang proyektong ito na target nila makompleto sa 2028 at sunod na rin sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang zona noong nakarang taon at muli niyang sinabi sa pagdalaw nito pagkailan dito sa Clark Green City sa Tarlac. Ayon pa rito kay Alcazar, napaloob sa kasunduan nila ang bureau officials ang magpupundo ng nasabi na development at pagtatayo ng mga pasilidad. Akuin nga nitong nasabi na ayon siya, maging bukas din ito para sa mga investor at interesado sa industriya, lalo na sa logistic facilities, cold storage plant at mga kaoring pasilidad. Nais nila na sa susunod na taon mabubuksan na sa publiko ang phase 1 project para maramdaman ito ng mga mamamayan na ang nasabing food terminal hub na kagaya ng sa Taguig City, Metro Manila. So yan ang update, dito sa Clark Free Port Zone. Ito si George Gole, Central Luzon Pasola, na bola. Hindi lang ito nila kasi DWI sinagabalita na tama, naglingkod ng tama. Balitang Bayan. Itong sasakyan sa Antipolo City nagkarambola, siyam sugatan. Idetalye mo, Armand Gambe. Pitong sasakyan na nagkarambola sa Antipolo City kahapon na nagresulta sa pagkasugat ng halos 11 individual ang biktima ng karambola ng nasabing mga sasakyan. Una dito, isang elf truck o isang wing van ang bumangga sa isang jeepney na bumangga din sa 6 pang sasakyan na nasa unan nito. Ang nangyari, katakot-takot na pagkasugat ng mga pasahero ng jeep, ng 2 kotse, isang e-bike at isang wing van sa naganap na karambola sa nasabing lugar. Armand kami mula Calabarzon, nagulat pa simpila may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, nagbabala ang mga lider ng Kamara na hindi maaaring basta na lamang ibasura ng Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte nang walang paglilitis gaya ng nakasaad sa konstitusyon. Binigyang DNA House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong na ang verified complaint na inihain laban kay Duterte ay naglalaman ng mga seryosong paratang na malalaman kung totoo o hindi sa isasagawang paglilitis. Ayon sa kongresista mula Lanao del Sur, may konstitusyonal na tungkulin ng mga senador na ituloy ang paglilitis at mula rito sila ay magdedesisyon kung guilty o hindi ang nasasakdal. Kasunod rin ito ng posibilidad na binanggit ni Senate President Jesus Escudero na maaaring ibasura ng Senado na uupong impeachment court ang kaso sa pamamagitan ng majority vote. Balitang Bayan.
Balik tayo sa probinsya. Sa pagdating rebelde, sumuko na rin sa gobyerno mula sa Bicolandia, Melvin Machado. Ng Bicol Regional Party Committee ang sumuko sa Forward Observing Detachment ng 31st Infantry Battalion na nasa Barangay Alin, Donsol, Sorsogon. Kasamang isinuko ng dating rebelde ang 2 anti-personnel mines at isang improvised hand grenade. Ayon kay Lieutenant Colonel Joy Villanueva, Battalion Commander ng 31st Infantry Battalion, ang pagsuko na ito ng dating rebelde ay resulta ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ng komunidad. Samantala nakatulong din umano ang pagsuko o sa pagsuko ang impormasyon mula sa custodial debriefing na kanilang ginawa sa naunang sumukong rebelde sa naturang lugar at sa pakikipagkoordina sa pagitan ng Local Peace Engagement Team ng Donsol at Interagency Task Force ng Sorsogon. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, Titulo Aize. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Kanselado ang mga flights sa isang paliparan sa Japan dahil sa gumagalang oso. Umabot na sa 10 flights ang nakansela, habang 4 ang na-delay sa Higashine Airport sa Yamagata dahil sa naturang insidente. Ayon sa mga otoridad, patuloy nilang hinahanap ang naturang hayop at naglatag na sila ng mga patibong para mahuli ito. Sa kabila nito, ipagpapatuloy pa rin ng airport ang kanilang operasyon pero nagdaragdag sila ng security para panatiling ligtas ang mga pasahero at personnel. Balitang Bayan. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nasaan na ni Filipina tennis sensation Alex Yala ang matinding bakbakan sa semifinals ng 2025 Eastbourne Open. Ito'y makaraang umabante si Iyala. Makaraang pataubin si world number 42 Diana Yastremska sa score ng 6-1, 6-2 sa quarterfinals ng naturang torneo. Ito na ang ikalawang pagkakataong umabot sa Women's Tennis Association Semis si Iyala ngayong taon matapos magpakitang gilas sa Miami Open noong Marso. Muling haharapin ni Iyala si Varvara Gracheva ng France na dati na nitong nakatunggali at natalo sa opening round ng Nottingham Open qualifiers noong nakaraang 2 linggo sa score na 6-3, 3-6 at 6-3. Ilalarga ang semifinals match ni Iyala at Gracheva mamaya na pala itong alas 6 ng gabi oras sa Pilipinas. Mas malaki naman ang nakataya para kay Alex sa larong ito dahil kung siya'y mananalo, ito na ang unang pagkakataong makaabot sa WTA Finals ang Filipina Tennis Sensation. Balitang Bayan. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Dadalamhati po ang singer-songwriter na si Ice Segura sa pagpanaw ng kanyang inang si Caridad Segura. Ngayon pong araw po nito ng Biyernes. Sa kanyang IG post o sa Instagram post, ibinahagi ng music artist kung gaano nakatulong si Mami Karing, kung tawagin po niya, sa kanyang tagumpay sa showbiz industry, lalo po sa musika, industriya po ng musika. Kalakip ng social media post ang litrato niya kasama ang ina, asawang si Liza Dino Segura at kapatid na si Juan Carlos Miguel. May kapatid pala si Ice. Akala natin dati unika iha si Ice. Wala pang hindi pa idinedetalye ni Ice kung ano ang rason ng pagpanaw ng kanyang mami. Balitang Bayan.
At dyan po tayo pansamantala po nagpapaalam ngayong araw po na ito ng TGIF. Thank God it's a Friday. Quiapo Day. Simbang Quiapo po ngayon mga katodos. Sa alam po ng buong tropa ng DWIZ Telev Channel 23, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang, susunod na DWIZ Network News kasama sina Angelo Baino at Maine Pareto. Pagsabi